Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po muli si Michelle Asinas ng The Sanctuary Church at welcome po sa ating morning tilaok. At bago po tayo magpasimula, atin po munang basahin sa Zechariah chapter 1 verse 3 NIV version. Sabi po rito, "Therefore tell the people, this is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty." At tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa amin, Lord. At muli sa aming devotion na ito, kayo pong patuloy na manguna sa talatang aming binasa at pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At gamitin niyo lamang po ako para sa inyong kapurihan upang magdala po ng mga encouraging word, mga paalala sa bawat nakakarinig po ng salitang ito, Lord God. At nawa po, Lord, na hindi po masayang anuman pong mensahe na ito at maisa pamuhay po ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. At ang akin pong devotion sa umagang to ay pinamagatan ko pong Come Home. Alam po natin na napakabuti talaga ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw nararamdaman natin, pagising pa lang natin sa umaga, yung kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya naman talagang nalulungkot ang ating Panginoong Diyos kapag tayo ay nagdi-decide na humiwalay sa Kanya. At katulad nga ng isang ama na naglulonging sa kanyang anak, na talagang yung desire niya na muling makapanumbalik ang kanyang anak. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. He finds always a way para hindi tayo malayo sa Kanya. Kaya nga po napakaganda ng theme natin for this week. Sabi nga na about return, restore, and revive. Dahil may mga pagkakataon na tayo'y napapalayo sa ating Panginoong Diyos, ba't ang ating Panginoon gagawa at gagawa talaga siya ng way para tayo ay makabalik sa kanyang presensya. Katulad nga pong babalikan po natin ang istorya ng The Parable of the Lost Sheep. Nakita po natin, di ba, na ang pastol na merong alaga na 100 sheep. Nung nawala yung isa, ang ginawa niya ay iniwan niya muna saglit yung 99 at yung isa ay hinanap niya talaga para makumpleto lang yung kanyang mga alaga. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya na may danger kapag wala sa kanyang pangangalaga ang tupa na yun. Ganun yung naramdaman ng pastol na yun. At ganun din yung nararamdaman ng ating Panginoong Diyos kapag tayo ay napapawalay sa kanyang presensya. Kaya nga po diba sa Prodigal Son, makikita po natin yung sa mga familiar sa story sa Prodigal Son, yung story ng isang anak na lumayo sa kanyang ama, pero yung tatay everyday naglulonging pa rin siya na isang araw babalik ang aking anak. Kaya nung bumalik ang kanyang anak, open arms, at talagang tinakbo niya yung kanyang anak dahil ganun siya kasabik sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Kaya sa atin, huwag nating sasayangin yung bawat opportunity dahil alam naman natin mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Pero pagka hindi tayo nanumbalik kay Lord, siguradong tayo rin ang mapapahamak. Balikan po natin yung verse na ating nabasa. Sabi nga po rito, "This is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord." So yun yung laging sinasabi na ating Panginoon Diyos, return to me kapag tayo ay napapalayo sa Kanya. So ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari if ever na hindi talaga tayo, nagmatigas tayo, hindi talaga tayo nakapanumbalik? Kasi dun sa story ng Prodigal Son, nakabalik siya sa kanyang ama. Pero kung siguro pinataas niya talaga yung pride niya, hindi siya naging sensitive sa calling or sa kanyang konsensya, kung ano man yung panawagan sa kanya, baka lalo siyang nalugmok or napahamak. Kaya ito yung mga importanteng bagay na tatandaan natin
na maaring mangyari sa atin kapag inignore natin yung pangungusap ng ating Panginoong Diyos. Important things to remember, what will happen when we do not return sa ating Panginoong Diyos, when we ignore His call. Ito po, una, separation from God. Kasi kapag tayo ay lumayo sa ating Panginoong Diyos, parang kinat off natin yung relationship natin kay Lord eh. Di ba po sa mga family, kapag may, sabi nga, may black sheep na lumayo, minsan hindi na natin nababalitaan kung anong nangyari sa kanya. At wala nang protection. At pwede pang maging, sabi nga, facing wrath. Talagang nakakatakot yung pwedeng mangyari kapag malayo ka dun sa iyong family. Or ganun din sa ating Panginoong Diyos, napakahirap na para kang namumuhay lang ng mag-isa at alam mong walang proteksyon na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. At kahit anong gawin ng kaaway sa atin ay wala talaga tayong laban. Dahil alam natin na walang magpoprotekta sa atin. Separation, spiritual death. At talagang nakakatakot yung ganitong sitwasyon na malayo ang ating Panginoong Diyos sa atin. At pangalawa, remaining in sin. So, isa pa po ito sa pwedeng mangyari sa atin. Parang nagiging normal na lang sa atin ang paggawa ng kasalanan kasi nawala na yung fear eh. Nawala na yung takot sa paggawa ng kasalanan kaya parang normal na lang ang lahat. At yung sabi nga, the power of sin is not broken and there is no forgiveness. So parang wala nang direksyon yung buhay natin kapag wala ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sabi nga po ang ating buhay parang yung sa isda na kapag tinanggal siya sa water, di ba parang ganun yung magiging buhay natin without God. Napakahirap po. Talagang mapapahamak tayo. Sin after sin talaga yung pwedeng mangyari sa atin. Magagawa natin na parang wala na lang, nagiging normal na lang. At pangatlo, syempre, eternal damnation. Ito yung mas nakakatakot sa lahat. Na syempre kapag namatay tayo, alam na natin kung saan tayo patutungo. Dahil hindi naman ang Diyos ang namayani sa buhay natin. So, alam natin na tayo ay mapupunta sa damnation or talagang kapahamakan. Mawawala sa atin yung kaligtasan. Ito po yung ilan sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin if we will not return sa ating Panginoong Diyos. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang ating Panginoon na always nandyan siya, nag-aabang sa bawat isa sa atin. Willing na willing siya na tanggapin tayo. Pero kailangan pa rin natin ng paghakbang. At willingness talaga na magpakumbaba at magsisi sa bagay na ginawa natin. Come home. Diba pag sinabing come home, bumalik ka sa tahanan mo. Bumalik ka, kapatid. Dahil minsan nahihiya na tayo, inisip natin, napakarumi ko na, wala na akong pag-asa. Ito na nagawa ko na. Parang ganun minsan yung nagiging isipan natin. Kaya ayaw na nating bumalik sa ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, alam natin na kahit gaano kabigat ang nagawa nating kasalanan, He is willing to forgive you. Just come home. Return to God. Habang may oras pa, habang may buhay pa, sabi nga, may pag-asa. At kapag tayo ay nagsisi at nagpakumbaba sa Kanyang harapan, at nandun talaga yung ating buong puso na gusto talaga nating makapunumbalik kay Lord, hindi naman niya tayo i-reject. Kasi ayaw niya na bawat isa sa atin ay mapahamak. Kaya kung naisip natin na we are not worthy na, nakagawa na tayo ng ganito, paninindigan ko na lang to. Minsan kasi ganun yung mindsetting natin. Pero tandaan natin kapag hindi tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos, tuluyan talaga tayong mapapahamak. Dahil sabi nga sa Biblia, kanino pa ba tayo pupunta? Sino pa ba yung bibigay sa atin ng kaligtasan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus.
Kaya sa time na napalayo tayo sa ating Panginoong Diyos, just come home and return to God. Dahil siya lang ang pwedeng makapagpabago sa atin. Siya lang ang pag-asa natin kung gusto natin ng totoong kaligtasan. Kaya nga po ang ating prayer focus for today, pray for a fresh revival as we return to the Lord and seek His presence. So ito po yung ating ipagpipray na magkaroon talaga ng fresh desire, commitment, magkaroon ng commitment ulit sa ating mga puso kung tayo ay napalayo sa ating Panginoong Diyos at pagpipray din po natin ng ating country dahil napaka-importante rin na pagpray po ang ating bansa. At tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat muli, Lord Jesus, sa lahat po ng mga paalala niyo po sa amin sa umagang to. At kayo po ang patuloy na manguna, lalo na po sa mga kapatid po namin na napalayo at maaring nahihiya ng bumalik, Lord, nagkakaroon po ng mga negative thoughts. Kaya Lord Jesus, nagkakaroon po sila ng doubt kung babalik pa sila or hindi. Ipatuloy niyo pong paisip sa kanila ang kahalagahan po ng relationship sa inyo. Dahil alam po namin, wala naman po talaga kaming ibang mapupuntahan, kundi kayo lamang po. Kayo lamang yung magbibigay sa amin ng kaligtasan. Kaya lamang po ang aming pag-asa. Kaya naman po, gisingin niyo po yung bawat isa. Kung nagkakaroon po ng thoughts ng paglayo, ay mga nanlalamig, patuloy niyo pong i-restore, i-revive niyo pong aming commitment, Lord God. At huwag niyo pong hayaan na masayang kung ano man yung bagay na nasimulan na po ng bawat isa sa amin, Lord. Dahil alam po namin, sabi niyo nga po sa inyong mga salita, ang manatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas lang. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, magkaroon ng commitment na muling mag-serve sa iyo, Lord God, ng matapat, O God. Ganun din po, Lord Jesus, patuloy din po naming sinasamo ang aming mga officials, Lord, ng aming bansa, mga elect officials, Lord. Dahil alam po namin na hindi rin po biro ang kanilang trabaho na binigay niyo po sa kanila. Nawa ang kanilang maging desire is according po sa inyong kalooban. According po, Lord God, sa makakabuti sa nakakarami at hindi po maging selfish, Lord. At hindi po samantalahin ang kapangyarihan na nasa kanila, Lord Jesus. Nawa na ang mga officials na to is gagawin nila kung ano man yung makakapagpasaya sa inyong harapan, na maraming tao talaga ang magbe-benefits, Lord, na ang inyong kamay ang patuloy na kumilos sa bansang ito, sa bansang Pilipinas. Dahil alam po namin na pag kayo ang kumilos, Lord, lagi pong may magandang mangyayari. Ganon din po, patuloy po naming sinasamo sa inyo ang bansang Israel, Lord God, na patuloy pong nagdudusa, Lord Jesus, dahil sa mga digmaan, may mga nadadamay. Kayo po ang patuloy na manguna sa mga pinuno. Lord, mangusap po kayo sa kanila kung ano yung mga bagay na dapat gawin, Lord. At nawa po, Lord Jesus, na kalooban niyo lamang po ang masunod sa bansang iyan, Lord. At marami pong salamat kayo pong patuloy na manguna sa bawat nanonood at nakikinig ng Morning Tilaok na to. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen, Amen. At marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.